tanong to ng ating prod team. Nabibilang niyo po ba kung gaano karaming technical fouls nang naibigay sa inyo? Hindi ko hindi ko na masundan yung total ng lahat, pero marami na akong scholars na napaaral ng mga anak ng mga PBA players. Bawat technical, kung piso, bawat technical Marami na akong na-find sa PBA na ginagamit na scholarship ng mga retired players natin. So marami na akong napaaral ng mga anak ng players. Doon kasi napupunta yung yung fine doon sa players fund. Sa players funds. Kaya, yun pala. Isipin mo, sa bawat technical ni Coach Yeng, yung fine na pupunta sa funds ng player, isipin mo, players pa rin ang nasa isip ni Coach Yeng. Welfare pa rin ng players yun. So, dapat matuwa tayo pagdating technical si Coach Yeng. Pero palagi ko nabibilang ni Coach Yeng yung technical per conference siguro. Per conference kailangan bilangin kasi pagka nakalima ka, suspendido ka na doon sa pang-anim eh. Paano magpigil si Coach Yeng? Pagkuharin ako, kailangan ko isa na lang, Coach. Pagka nakadalawa, tatlo na ako, yung mga anak ko, tsaka yung misis ko, nakadalawa ka na. Mahirap. Binibilang na yun. Binibilang na nila. Kasi pag nakalima ka, hindi ka na makakapag-coach sa susunod na laro eh. Pag nasa game kayo, tapos pinipigilan nyo na talaga yung sarili nyo. Pinipigilan ko. Sabihin ko sa sarili ko, worth it ba na magpa-technical ako ngayon? O next game na, parang gano'n. Mapapaisip ka rin. Minsan hindi nila naiisip. It's also a strategy to get the team going. Pag usually, pag na-eject din eh. Pag na-eject yung coach, parang yung team nabubuhayan lalo. Lalo silang wala na si coach. Parang nag-sacrifice na siya. Panalo natin to para kay coach. Parang gano'n yan eh. May ganun ba? Pag na-eject ba ang coach, nandun pa rin kayo sa dugout? Yun eh. Sugal yun eh. Pwedeng ma-motivate yung players or pwedeng ma-demoralize din sila. No? Depende dun sa sitwasyon sa laro. Pero ako sa tingin ko, dahil ang laki ng tiwala ko sa coaching staff ko, kahit wala ako, kabisado nila kung ano yung dapat nilang gawin. Coach Caloy, silang Coach Mike, silang Coach Ricky. Sanay sila nawawala ako eh. Alam na nila gagawin nila. Alam na nila gagawin nila pagdating sa laro. Minsan panggising din sa referee yan eh. Pag pa-technical ka, coach, di ba? Kumbaga wake up call lang sa referee. Baka naman nakakalimot ng mga Actually, ngayon maganda yung nangyari dahil may mga challenges na eh. Yung sa rule natin, pagka meron kang tawag na sa tingin mo mali, pwede mo i-challenge. Ako, ang tingin ko dun sa challenge, success rate ng challenge ko, medyo mataas yung yung success rate ko eh. Pero ang problema, pagbalik natin sa FIBA rules dito sa susunod na conference, babalik tayo sa FIBA rules. Maninibago. Mag-iiba na yung rule. No? Una, isa na lang ang challenge mo. Pangalawa, sa FIBA, ang na-challenge mo is yung upgrade lang or downgrade ng tawag. Hindi mo pwedeng i-challenge yung kunyari, tumawag ng foul yung referee. Kahit i-challenge mo yon, hindi foul pwedeng alisin yung foul kung wala pa lang foul. Ang matcha-challenge mo lang is i-upgrade ba yan to unsportsmanlike foul? Or yung unsportsmanlike foul na tinawag, ma-downgrade mo ba yan sa regular foul? So napakalimitado. No? So ano yan? Adjustment na naman yan. At challenge na naman yan dito sa next conference. Since isa na lang ang challenge, sinong player ang pag naggumanyan, maniniwala ka kaagad? Napansin mo ba? Napansin mo ba yung mga gano'n? Oo, kasi yung player gumagano. Pag gumanyan yung player, titinaw ko yung coach. Coach yung parang hindi naniniwala si coach. Wala. May ano rin yan eh. May usapan din kayo dyan eh. Sinabi mo, pagka hindi kayo sigurado, wag mong sabihin sa coach na wag mag-challenge. Kasi ako, pagka kunyari alanganin ng tawag, mag-eye to eye kami ng player. Titignan mo siya, gaganunin mo, di ba? Pagka medyo gumanon siya, alanganin, huwag mo na i-challenge. Pero pagka buo loob niya, na challenge mo coach, mali ang tawag.
Pag Binibigyan ko na. unang dalawang gumanyan tapos hindi successful, pinapaniwalaan niyo pa sa Sa susunod. susunod, di ko na pinapaniwala. Oo, Hindi kaya na ako naniniwala. kailangan ingatan ng mga players yung Meron pa mga, nga, no? sumisimangot eh. Oo, Di challenge ni coach. Di challenge ni coach. Oo, kasi isa na lang eh. May ganun eh. May Katawa ganun. pa yun eh. Titinan ko talaga eh. Sabi ko, paano kaya magde-decide to? Lalo na pag crucial, di ba? Kung kailan mo gagamitin yung challenge. Hindi, meron kasi parang feeling nila, hindi nila na-foul, ganyan. Pero parang gusto lang nilang patunayan eh, na Oo. hindi ako pumaul. Paano nga kung may contact? Di ba? Yun ang mahirap. Paano mo paniniwalaan sa susunod yun kung unsuccessful? No. Ito sa 4-point play, coach. Are you a fan of the 4-point line? Hindi ako Siguro fan. pag down ka ng 3 points. Fan ka Hindi na. ako fan ng 4-point line, pero since andyan na, you have to find a way to make it useful or prevent it from beating you, no? Oo. Kasi yung mga ibang teams, may mga specialist sila na Oo. na 4-point shooters eh. Hmm. Pero ako, pinababayaan ko lang yung player. It's either you develop the skill so you can use it in the game. Pero kung hindi mo pinapractice, bakit mo gagamitin sa laro? Ba't ka titira doon? Ba't ka titira doon? Hanggang 3 points ka lang kung yun lang talaga ang pinapractice mo. Makikita mo naman sa practice kung sino yung nagpa-practice ng 4 points eh. So, yun lang ang ko. Pero hindi ko sila ini-instruct na kailangan may 4-point shot din kayo. Hindi. Sa amin, pagka may 3 points, sa amin naman, yung 3-point shot, obligado ka. Okay. Na you have to shoot the open 3. Oh. Pinagagalitan ko ang hindi tumitira ng open 3. Kaya mabuti mag-practice ka na ng open 3 para hindi naman nakakahiya pag na-open ka, alanganin ka. Bakit coach mas gusto mong tumira na lang sa 3 points? Siguro kaysa mag-turnover, no? Parang ganun ka ba? Kasama yon, no? Pero kasi ang laro ngayon, kahit na yan, nanonood tayo ng Gilas. Ang laro ngayon is really transition and 3-point shooting. So, sabi ko rin sa team namin to na it's either we're the fastest team or we're the best 3-point shooting team. So, kung hindi ka malapit doon sa taas nung dalawang kategorya na yon, mahirap kang manalo doon sa mga talented teams like TNT, San Miguel, Ginebra. So, for an independent team without too much talent, you have to be good at something. So kami, ang panlaban namin is yung speed namin. Yung youth. At ang panlaban din namin is yung 3-point shooting namin. Ngayon, kung hindi pumapasok yung tres mo, may araw na darating na talagang kahit gaano ka-open, hindi pumapasok yung tres mo, you have to live with that. Kailangan tanggapin mo yung ganun. Pero yun nga, isang reason din sa sistema namin kung bakit kaya kong gumamit ng 10, 11, 12, 13, 15 player. Lahat. Is because of the pace that we play. So, ang tawag namin shift eh. Pagka pumasok ka, may shift ka. Kumaga sa trabaho, may shifting tayo. Ang shift ng bawat ng player namin is 6 to 8 minutes. Pagdating ng sub mo, pagpapalitan ka na out of your shift, kailangan ubus na yung gasolina mo. Kumbaga, wala kang ititira doon sa 6 minutes na inilaro mo or 7 minutes na inilaro mo. Pag inilabas ka, ubus ka na. So yung pasok nung fresh legs, ganun din ang gagawin nun. No? Magpahinga ka sa bench, kumbaga, mag-recharge ka. Pagbalik mo, uubusin mo lahat yung na-recharge mo. No? So kung naglaro ka ng 2 shift sa amin, siguro mga 15 to 18 minutes,
para kang naglaro ng 30 minutes sa ibang team. Dapat ganun. Para kang naglaro ng 30 minutes sa ibang team. Kasi nagpo-full court press kami, nagta-transition kami, physical kami. So, yung energy na gagastahin mo doon, parang doble. No? So, pwede talaga, kailangan mo talaga gamitin yung bench mo. Kailangan talaga, ready talaga yung, that is the way you develop your players. Na yung pang 13, 14, 15 player mo, hindi malayo ang agwat doon sa pang number 1, number 2, number 3 player mo. Kasi lahat sila may kumpiyansa. No? May gamit. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.